Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So, yung mga katanungan nyo regarding dun sa live na nangyari ah, kay Sekyama, gumawa ko ng live kaninang umaga. Panoorin nyo na lang dun mga kababayan ko. Anyway, proceed tayo dun sa mga pag-uusapan natin ngayon. Unahin natin ito, no? Yung tinanong si Sir FLM regarding sa kung nag-thesis daw ba siya. Ang tanong kasi dito, nag-thesis po ba kayo nung nag-doctorate kayo? Pa-share po. So, ito yung tanong. Nag-thesis po kayo ng doctoral nyo? Pa-share po. Alam mo ba ang ibig sabihin ng honoris causa? Honoris causa. Bans. Tatanungin kita kasi gusto mo kong itrap sa isang katanungan. Ang tanong kasi, nag-thesis ka? Oo o hindi? Yun lang naman, sir. Na kung saan gusto mo kong ipahiya at ipahiya yung institusyon. Ano ba? Sinasabi lang ako nag-thesis ka. Ang tanong, ano ipahiya? Kailan ba naging pamamahiya ang tanong ko nag-thesis ka? Diyos ko naman, sir. Nyo? Pa-share po. Alam mo ba ang ibig sabihin ng honoris causa? Honoris causa. Bans. Tatanungin kita kasi gusto mo kong itrap sa isang katanungan na kung saan gusto mo kong ipahiya at ipahiya yung institusyon na naggawad sa akin ng doctoral degree. Okay? So, babalikan kita. Alam mo ba ang ibig sabihin ng honoris causa? Honoris causa. Okay. O, gusto mo basahin ko sa'yo? Tinatanong nag-thesis ka. Basahin natin sa'yo. Mas mainam yung babasahin ko kaysa sabihin ko lang. Give honor when the honor is due. Okay? Sige, basahin natin. Nag-google pa oh. Honoris causa. Ano kayang forward natin? Ano pa ba yung ito. Basahin na natin. Ayan. Babasahin ko sa iyo ha. Kung ano ang ibig sabihin ng honoris causa. An honorary degree Honorary is an academic degree for which a university or other degree awarding institution has waived all of the usual requirement. It's also known by the Latin phrase honoris causa. Honoris? Okay? Ano sabi niya? An honorary degree is an academic degree for which a university or other degree awarding institution has waived all of the usual requirement. It's also known by the Latin phrase honoris causa. Okay? For the sake of the honor or ad honorem to the honor. The Honorem. degree is typically a doctorate or less commonly a master degree and may awardee to someone who has no prior connection with the academic institution or no previous post-secondary education. An example of an identifying a recipient of this award. So in short, wala kang thesis na ginawa. Pero ang pinagkakalat mo yung 'di ba? Ano lang parang may sinasabi ka noon eh. Parang top notcher ka kamo, 'di ba? Yung nasa video ni MG, fina-flash niya yun eh. Ano yung ganun yung sinasabi mo parang top notcher ka? Yun ba yung term niya? Tapos yung pala sasabihin mo ganyan. Simple lang. Nag-thesis ka ba sa nag-doctorate kayo? Sabihin mo hindi, yun lang. Dami pang pinagsasabi.
Anyway, dito tayo sa main topic, no. Nagsalita si Jam Mangusin. Pakinggan natin to si Sir Jam Mangusin. Have a blessed and wonderful day to all of you, sa lahat po ng mga ka-family and friends po natin. Ayan, dito po tayo sa Ilocos. Ayan, sa Ilocos po tayo. Pero hindi ko po kasama o wala po ako doon sa presensya ni Epal M. Ayan. Ayan ako na po Grabe, ano na siya, no? Ganun na yung tawag niya sa kuya niya. Mukhang ito na yung pinaka mabigat na downfall mo pag family mo na yung yung nagsasalita. Magsasalita din kayo si Nanang Remy. masasabi po sa inyo. Ako po ay may sariling buhay na kailangang paglaanan ng pansin. At kung ano man po yung mga nararapat o sanction para doon sa tao, sige ho. Pero ako po ay nakikiusap sa mga bashers po niya o sa akin. Please lang po gusto ko pong mamuhay ng mapayapa. Gusto ko pong mamuhay ng may katahimikan. Mas masaya po ako sa buhay na kung anong meron ako na simple. Yun lang, ang pakiusap ko lang ay wag po sana niyong idamay yung yung aking nanay. Maaaring magkaparehas kami ng apelido, pero hindi ibig sabihin parehas kami ng gustong gawin. Yun lang ang aking Ano ang problema dito kay Pastor Jam noon pa? Every time na nagsasalita to, hindi to direct to the point magsalita eh. Ang dami niyang paligoy-ligoy. Ganyan noon pa. Kahit nung tanongin, yung tinanong ko yan, diretsahan, i-upload ko nga yun. Kasi umakyat ako sa live nila nun eh. 'Di ba? Doon yung makikita na kahit ako, nakakaakyat ako sa live ng mga pro FLM dati. Na wala lang, yung parang casual na usapan lang. Kasi maraming nagagalit sa akin nung pinaakyat ko si Sekyama. Ang sabi daw, parang ganyan, may iba. So ako ba, pagdating ng umakyat ako sa live nila dati nun, actually sige, isisingit ko na dito sa video na to. Kasi natanong ko ito eh, kapatid mo ba talaga si FLM? Kasi may mga issue na sinasabi, hindi niya kapatid. Kasi may previous video siya before, 'di ba? Na sinasabi hindi niya kapatid. Then sinasabi kapatid niya na. Pabago-bago sila na statement dati eh. Ang sa akin lang, Pastor Jam, no? Unang-una kasi, kayo ay sa ayaw at sa gusto mo, nasangkot ka na sa kaguluhan na ginawa ng kapatid mo. Na-expose kayo dahil sa ginawa ng kapatid mo. I think, kung gusto mo, syempre, karapatan mo naman na magkaroon ng peace of mind dahil, dahil ikaw ay, karapatan mo magkaroon ng peace of mind kasi syempre namumuhay ka din bilang isang tao, pero kailangan may gawin ka eh para makamtan mo yung peace of mind na yun eh. Kasi ikaw, once na involved ka rin sa kontrobersiyang ito, maintindihan ko kung ibang kapatid mo yung magsasalita ng ganyan, pero ikaw, na-involved ka din dito. For example, ito ha, bibigyan kita ng ng isang example. Kasi nung una tinanggi mo si FLM, nagsalita ka sa publiko before eh. Kahit kailan hindi na magiging normal ang buhay mo. Nagpapa-interview ka kasi dati. Tama ha? Katulad niyan yung kapatid ni
Hindi ako nagbubunyi dahil may kapalit ako mayaman. Nagbubunyi ako dahil may isang FNF na lumabas sa sinapupunan ng ina ko na naging ina niya para sa panahong ito sa makasaysayan. Naging ina niya para sa panahong ito sa makasaysayang sitwasyon, ang pandemic. Now, kung wala ang magulang ko na ginawa ng Diyos, wala siya at wala ako. Huwag kayong magpaka-impoker ito, mga hinayo pa kayo, baka magbayad pa ako rito, patay ko na lang kayo eh. Joke lang yun. Di ba, men? Nagsasalita ka dati eh. Sa public eh. Nandun ka sa mga pro-FLM before. Kumbaga may may dapat ka ring pagbayaran. Agigets mo, pastor. Kung gusto mo makamtan yung peace of mind na yan, kailangan may gawin ka. Kung ano yung dapat mong gawin, ikaw ang nakakaalam nun. May iniwan kang dapat mong sagutin din eh. Kasi naging part ka nito. Itong kaguluhan na to. Ngayon, kung gusto mo magkaroon ng peace of mind, kailangan may gawin ka. Kung ano yon, ikaw ang nakakaalam nun. Yung gustong iparating hindi po kami pare-parehas ng pananaw, pero ako po hangga't maaari mas pipiliin ko pa rin po kung ano ang pinakamainam. Now, sa mga tao pong mga naaagrabyado ni FLM, mas mainam po you file a case against him. Ayan. Kasi hindi naman po kami parehas ng gawain. Maaari na iisa ang aming pinagmulan, pero magkaiba kami ng landasin. Yan lang ang aking sa mga nagme-message po sa akin. Uulitin ko po. Kaya mini-message ka kasi, Sir Pastor Jam. Inuulit ko, naging part ka rin nito. At nafe-feel ng tao, kailangan meron ka ding sagutin. 'Di ba? Kasi itong ginagawa mo, hinahunt na kayo ng ginawa nyo dati eh. Alam naman natin na naging instrumento ka sa pagpapalaganap ng peking impormasyon. May live ka nga before tinatanggi mo na kapatid mo si FLM eh. Masa-search ko pa ba yun? Saan ba yung Ito nga eh, kay Ninyo Barsag, sige, i-re-upload ko na lang ito, yung kay boss Ninyo Barsaga. Ito Ito guys pautal-utal dito si Pastor Jam. Okay. Bakit mo ako nasa script ko talaga? Di ba ako nakalive sa'yo? Diba? Kasama ka, i-re-upload ko na lang to para mapanood nyo. Kasama ka before doon. Ang gusto mong mangyari, tatakas ka na lang. May history ka eh. Now, para makamtan mo yung peace of mind na gusto mong mangyari, kailangan may gawin ka. Ngayon, kung tatakas ka ng tatakas, talagang hahabulin ka niyan, men. Hanggang sa kaduluduluhan. Nasa sayo yan kung ano. Yung mga tanong ng tanong sa'yo. Kasi once napanood ka nila eh, na nandun ka eh. Pansin mo, hindi naman pinipm ang mga kapatid mo. Ikaw lang. Kasi alam nila na ikaw ang madalas na nandoon dati. Wala po tayong sinasang-ayunan na pangit. Bagkus may mga bagay lamang na ipaparating tayo sa tao. Kung pakikinggan ay salamat, ngunit wala po tayong kakayanan na pagdesisyonan ano ho ang gagawin po nila sa kanilang mga buhay.
Kaya po doon sa mga nagme-message po sa akin, pasensya na po kayo, no? Kung may mga pagkakataong hindi ko po talaga kayo sinasagot. Sa akin lang ay Yung hindi mo pagsagot, choice mo naman yun eh. Pero hindi titigil yan hanggat hindi ka nagsasalita. Di ba? Choice mo yun. Wag mo sagutin. Kung decision mong wag sagutin, edi wag. Di ba? Hindi ka naman pwedeng pilitin. Pero hindi mo mapipigilan yung tao na kulitin ka ng kulitin. Hanggat di ka nagsasalita. Di ba? pakiusap ko lang po na wag niyo naman pong idamay yung aking magulang. Ayan. Ang aking nanay. Si Nanang Remy, dinrag din kasi ng ano mo yun eh. At si Nanang Remy, naging instrumento din. Pinaharap nga sa korte yan, di ba? Kasi wala naman tong matinong anak na hindi niya pahahalagahan ang kanyang magulang. Ano? Layo nung... So, may mga pagkakataon na maaari naiinis ako. Pero sabi nga po namin, bas pinipili po kasi namin na maging matiwasay yung aming buhay. Mega love shoutout Janet, Alejandro. Ayan, insan, ano. So, ganun lang yon. Kung gusto mo maging matiwasay ang buhay mo, alam mo ang dapat gawin. Diba? Kung ano yon, alam mo yon. Para sa truth. Yun lang, magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.